Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Uy, mahal. Kumusta ka? Ayos ka lang, hindi ba? Tanong ni Daisy sa tawag. Oo, ayos lang ako. Gusto ko lang malaman kung ayos ka rin. Ayos ka naman, hindi ba? Tanong ko sa kanya. Perpektong maayos ako. Ano bang mangyayari sa akin? Sagot niya habang tumatawa. Wala lang, gusto ko lang masigurado. Kailan ka pupunta sa mansyon? May gusto akong pag-usapan sa'yo. Balak ko sana bukas pumunta. Pero sa tingin ko, magiging maluwag lang ang oras ko bandang alas 7:30 ng gabi. Kaya malamang makakarating ako roon ng alas 8, sagot niya. Nagpaalam kami sa isa't isa at ibinaba ang tawag. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang pakiramdam ako. Parang may hindi tama. Sa pagkakakilala ko kay Ginoong Garcia, papatayin niya ang sinumang maglalakas loob na saktan siya, lalo na ang matalik niyang kaibigan. Pero ngayon, para silang matalik na magkaibigan kung mag-usap. Nalilito ako. Nagpasya akong kausapin si Daisy pagdating niya. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Ana. Nag-usap kami na para bang matagal na kaming hindi nagkita. Bandang alauna, dumating si Ginoong Garcia, dala ang tanghalian ko. Diretso siyang nakipag-usap kay Ana tungkol sa mga gamot ko at pagkain. Ni hindi man lang niya ako tinapunan ng tingin. Nasaktan ako sa kanyang pagwawalang bahala. Pero iyon naman ang gusto ko, hindi ba? Bandang alas 7, nagising ako. Paano ako nakatulog ng ganito katagal? Tanong ko sa sarili. Salamat at nagising ka na. Akala ko, dito na ako magpapalipas ng gabi habang hinihintay kang magising mula sa mahimbing mong tulog. Si Liam ang nakaupo sa sopa. Kailan ka pa dumating? Tanong ko. Mga 40 minuto na ang nakalipas. Bakit hindi mo ako ginising? Tanong ko, nang hihinayang sa oras niya. Aba, ayoko pang mamatay. Ibig kong sabihin, mahigpit akong pinagbawalan ng mahal mong asawa na gambalain ang tulog mo. Kapag ginawa ko iyon, baka hindi na ako umabot ng bukas. Pasensya ka na kung pinaghintay kita. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog pagkatapos kumain. Hindi naman ako madalas matulog ng matagal pag hingi ko ng paumanhin. Ayos lang, Maya. Wala rin naman akong gawain sa ospital ngayon. At nag-enjoy pa ako kasama sina Lucas at Xavier. Pumunta sila sa sala kanina. At huwag kang mag-alala sa mahabang tulog mo. Dahil lang iyon sa malakas na dosis ng gamot, paliwanag niya. Ganoon ba? Pagkatapos, sinuri niya ang presyon ng dugo ko at iba pang galaw ng katawan ko. Matapos ang kaunting kwentuhan, umalis na siya. Bandang alas 7:45, dumating si Lucas na may dalang tray ng pagkain at nakangiti. Oras na ng hapunan, prinsesa. Sigurado ako, maraming babae ang humahabol sa'yo bago ka nag-asawa, ngiti ko. Maniwala ka sa akin, hindi lang noon. Hanggang ngayon, humahabol pa rin sila, sagot niya habang tumatawa. At ano ang ginagawa mo tungkol doon? Mas mabilis akong tumatakbo kaysa sa kanila. Dahil kapag nalaman ni Dan, uunahin niyang pagalitan ang mga babae, tapos ako naman ang pagsasabihan ng husto, biro niya. Pareho kaming napatawa. Mailalarawan ko iyon sa isip, sabi ko, pero bigla siyang naging seryoso. Maniwala ka, may isip ko rin iyon kung kayo ni Xavier ang pag-uusapan. Nawala ang ngiti ko. Nabubuhay ka sa ilusyon, Lucas. Iba ang sa inyo. May pagmamahalan, respeto at kusang loob. Sa amin, mula pa sa simula, napilitan lang. Nakatalaga na itong magwakas, hindi magsimula, paliwanag ko. Hindi mo pa nakita ang nakita ko, Maya. Ipinagpupusta ko ang buhay ko. Mas magiging maganda ang sa inyo kaysa sa amin ni Dan. Ngayon, kumain ka na bago pa ako pagalitan ng demonyong iyon. Sino? Sino pa kundi ang asawa mo? Abala siya kay Daisy at inatasan akong pakainin ka at siguraduhing maiinom mo ang gamot mo sa tamang oras. Dumating na si Daisy.
Gulat kong tanong. Oo, mga 20 minuto na ang nakalipas. Mamaya kanya pupuntahan. Kakain lang ako sa isang kondisyon. Ano iyon? Dadalhin mo ako sa kanila pagkatapos kong kumain. Pinakain niya ako at mabilis akong kumain. Dahan-dahan lang, prinsesa. Baka mabulunan ka, paalala niya. Umiti ako at ipinagpatuloy niya ang pagpapakain. Pagkatapos kong kumain at uminom ng gamot, sinabi ko, tara na. Binuhat niya ako at dinala sa silid ni Xavier. Paglapit namin sa pinto, bumulong ako, sandali. Hindi tayo pwedeng pumasok. Bakit? Bawal ako sa loob ng silid niya. Walang katotohanan iyan. Wala siyang sasabihin. Hindi, Lucas. Ayokong pumasok. Buksan mo na lang ng kaunti ang pinto para masilip natin. Okay, munting detective. Binuksan niya ang pinto ng bahagya. Nakikita naming masayang nagtatawanan sina Daisy at Xavier. Pinapakain pa siya ni Daisy gamit ang kamay. Nagalit ako. Siya ang matalik kong kaibigan at wala siyang ibang ugnayan sa bahay na ito. Siya rin ang taong ininsulto ni Xavier noon. At siya rin ang dahilan kung bakit ako nasa ganitong kalagayan. Pero sa halip na puntahan ako, narito siya. Masayang pinapakain siya. Umalis na tayo, Lucas, sabi ko, galit at nasasaktan. Dinala niya ako pabalik sa silid ko. Ano nang nangyari, Maya? Ibang-iba ang ekspresyon mo. Ayos lang ako. Akala ko kasi mas mahalaga sa kanya ang kalagayan ko. Pero mukhang mas pinili niyang unahin ang taong dahilan ng lahat ng ito. Maniwala ka, Maya. Hindi na siya ang dating Xavier. Kung hindi dahil sa amin ni Daisy, baka napahamak na siya sa sobrang pagsisisi. Sabihin mo sa akin. Gusto kong malaman kung bakit parang siya pa ang biktima. Hindi ko pwedeng sabihin iyon. Kung gusto niyang malaman mo, siya ang magsasabi. Kumatok sa pinto. Pwede ba akong pumasok? Gusto kong makausap ang kaibigan ko, sabi ni Daisy. Nasaan ka? Agad kong tanong. Uy, wala man lang bati. Huwag mong dagdagan ang iniisip ko. Kalma ka lang. Kasama ko si Xavier. May pinag-usapan kami. Mas mahalaga pa siya kaysa sa akin. Sabi ko, may hinanakit. Bakit mo siya iniinsulto? Hindi naman siya ganoon kasama, depensa niya. Bakit mo siya ipinagtatanggol? Bago pa ako makapagsalita pa, pumasok si Ginoong Garcia. Ano nang nangyayari? Ayos lang ba kayo? Hindi. Kinuha mo na ang lahat sa akin. Pati ang matalik kong kaibigan. Mas mabuti pang kinuha mo na lang ang buhay ko. Umiiyak kong sigaw. Bandang 6:00, dumating si Liam, nag-usap kami sandali sa silid ni Maya. Mahigit 4 na oras na siyang tulog, kaya umalis ako. Sumunod si Lucas. Ano nang problema? Tanong niya. Ikinuwento ko ang nangyari. Hindi ka pwedeng sumuko ngayon. Marami ka pang kailangang harapin, sabi niya. Hindi ko na kaya. Parang unti-unti akong nadudurog, sagot ko. Kung ganoon, dapat noon palang sumuko na ako kay Dan, sabi niya. Ano nang ibig mong sabihin? Pinatawad ka namin dahil nagsisi ka. Ganoon din ang gagawin ni Maya. Iba ang sitwasyon namin. Subukan mo pa rin. Hindi mo alam ang maaaring mangyari sa loob ng 6 na buwan. Napaisip ako. Tama ka. Susubukan ko. Ngayon, pakainin mo si Maya, sabi ko sa kanya. Umalis siya. Kinuha ko ang bote ng alak pero may pumigil sa akin. Huwag mong subukan. Si Daisy. Pinagalitan niya ako dahil hindi ako kumakain. Hindi ko alam kung bakit pero niyakap ko siya. Parang ate ang dating mo, sabi ko. Mas bata ako sa'yo pero pwede kitang pagalitan, biro niya. Pinakain niya ako. Nagkwentuhan kami at napangiti ako. Pagkatapos, pumunta siya kay Maya. Tumakbo ako patungo sa silid ni Maya nang marinig ko ang ilang ingay. Pagdating ko roon, tila nag-aaway ang dalawang babae. Kita sa mukha ni Maya ang matinding galit. Tinanong ko sila kung ayos lang ba ang lahat. Kausapin mo ako, halimaw ka. Walang maayos. Una mong kinuha ang tahanan ko, ang kalayaan ko, at ngayon pati ang matalik kong kaibigan. Alam mo ba? Mas mabuti pang kinuha mo na lang ang buhay ko.
Mas madali sana iyon para sa iyo at para sa akin, pagsabog ni Maya sa akin. Nagulat ako sa kanyang kalagayan. Ngayon ko lang siya narinig na magsalita ng ganoon kalakas. Tumigil ka na, Maya. Huwag mo siyang idamay dito. Oo, dumaan ka sa napakahirap na sitwasyon. Pero may ibang tao ring nasaktan at nagdusa kasama mo, sigaw ni Daisy kay Maya. Aba, oo, may mga taong nagmamalasakit sa akin, hindi ko naman itinatanggi iyon. Pero alam mo, nawawala ka na sa sarili mo. Nagtiwala ka sa halimaw na ito. Hindi mo alam kung kailan kanya masasaktan. Hindi siya ligtas, Daisy. Hindi ako nagulat sa mga salita ni Maya. Alam kong darating ito. Ngunit unti-unti akong nadudurog sa loob. Alam mo, Maya, hindi ka na tulad ng dati. Ang babaeng nakakakita ng kabutihan sa iba. Nabubulag ka na ng galit at pagmamataas. Hindi mo makita ang kabutihan niya. At kawalan mo iyon, depensa ni Daisy sa akin. Sinira ng lalaking ito ang buhay ko. Wala na akong ibang masasabi kundi malas ako ngayon. Alam mo ba? Mas mabuti pa ang mga magulang kong ipinagbili ako kaysa sa iyo. Kahit papaano, hindi nila kinuha ang nag-iisa kong kaibigan. Isa kang halimaw, Ginoong Garcia. Isang halimaw. Diretso siyang tumingin sa aking mga mata. Napuno ng luha ang mga mata ko. Hindi ko na kinaya ang mga insulto, kaya naglakad ako palabas. May humawak sa aking pulso. Si Daisy iyon. Nakita niya ang luha sa aking mga mata. Tumingin ako sa kanya at marahang umiling, tila nakikiusap na hayaan niya akong umalis. Hindi, Xavier. Kailangan matuto ang babaeng ito kung paano umasal. Tapusin natin ito ngayon. Ituwid natin ang pananaw niya tungkol sa'yo. Hindi ko kaya, Daisy, bulong ko. Nakikiusap ang kapatid mo. Hindi mo kailangang magsalita. Maupo ka lang. Ako na ang bahala, sabi niya. Hindi, Daisy. Hayaan mo siyang magpahinga. Itigil na natin ito, utos ko. Ngunit matigas siya. Hindi siya nakinig. Alam mo, gawin mo ang nais mo. Pero gagawin ko rin ang sa akin. Kung gusto mong manatili, manatili ka. Kung hindi, umalis ka, sigaw niya at umupo sa sopa. Kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag. Pumunta ka rito sa loob ng 10 minuto. May emerhensya. Muli siyang tumawag. Pumunta ka rin dito sa loob ng 10 minuto. May emerhensya. Magpapadala ako ng mensahe. Tingnan mo agad. Sino ang tinawagan mo? Sabay na tanong namin ni Maya. Nagkatinginan kami. Ang galit na nakikita ko sa kanyang mga mata tuwing tumitingin siya sa akin ay isang bagay na hindi ko nais maramdaman. Nasasaktan ako sa ideyang kinamumuhian ako ng aking asawa. Ngunit ako ang may kasalanan kaya wala akong karapatang sisihin siya. Samantala, ang parang bombang nakaupo sa sopa ay pinili kaming baliwalain. Isinuot niya ang kanyang earphones at ipinikit ang mga mata. Lumipas ang 15 minuto. Paminsan-minsan, palihim kong tinitingnan si Maya na galit na galit. Wala na akong ibang magawa. Hindi rin sinasagot ni Daisy ang mga tanong ko. Narinig ko ang yabag ng paparating. Si Liam iyon mukhang nag-aalala. Ano nang nangyari? Ayos lang ba si Maya? Tanong niya. Bago pa ako makasagot, tumakbo siya papunta kay Maya. Ayos ka lang ba? Ano nang nangyari? Tanong niya nang may pag-aalala. Ayos lang ako, Liam, huwag kang mag-alala, sagot ni Maya. Kung ganoon, bakit ako tinawagan ni Daisy at sinabing may emerhensya? Maaari mong tanungin si Daisy. Hindi niya kami pinapansin, sabi ko. Lumapit siya kay Daisy at sinabi nitong maghintay pa ng 2 minuto. Nalilito kaming lahat. Maya-maya, dumating si Lucas kasama si Chris. Nagulat ako nang makita siya sa mansyon. Ano ito, Daisy? Bakit mo tinawag ang sekretarya ko? Tanong ko, naiinis. Sinisikap kong paghiwalayin ang aking personal at profesional na buhay. Tumahimik ka muna, Xavier, matigas niyang sabi. Katulad ng tono niya noong nasa ospital kami. Ano ang kalagayan ng kumpanya, Ginoong Kalihim? Tanong niya kay Chris. Mabuti naman po, sagot nito. Ano ang kalagayang pinansyal at posisyon nito sa merkado ng sapi ngayon? Tanong niya.
Hindi ko maintindihan kung bakit napunta sa kumpanya ko ang usapan. Hindi ba't may ibang dahilan kung bakit tayo narito? Singit ni Maya. Hindi tayo narito para pag-usapan ang kumpanya ni Xavier. Narito tayo para ituwid ka, di ni Daisy. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, dagdag niya kay Chris. Ginang, hindi ko maaaring ibunyag ang detalye ng kumpanya, sagot ni Chris. Ayos lang, Chris. Sabihin mo na. Pamilya siya, sabi ni Lucas. Hindi maganda ang kalagayan. Nawalan kami ng 7 kasunduan sa loob ng 8 araw. 4 dito ay malalaki at nagdulot ng bilyong pagkalugi. Mula sa nangungunang posisyon, nasa ika-4 na kami ngayon. Kung hindi dahil kay Ginoong Cameron, malalagay sa panganib ang kumpanya, tapat niyang sagot. Ano ang silbi ng lahat ng ito? Tanong ko, nababagot. Huwag kang magsalita, sabi ni Lucas. Bakit ganito ang nangyari? Tanong ni Daisy. Dahil tumanggi siyang dumalo sa mga pulong, tumanggap ng tawag, at asikasuhin ang trabaho, sagot ni Lucas. At bakit, Xavier? Tanong niya sa akin. Hindi ako makasagot. Dahil abala ka sa pag-aalaga sa asawa mo. Tama ba? Sabi niya. Napatungo ako. Lumapit si Lucas. Hindi ko ito sinasabi dahil kaibigan ko siya, kundi dahil nararapat mong malaman ang totoo. Nagkamali siya. Iyon ang katotohanan. Pero nagsisisi siya. Tumigil na tayo, singit ko. Hayaan mong magsalita siya, sabi ni Daisy. Ayos lang. Gusto kong marinig, sabi ni Maya. Nagulat ako. Matagal na kaming magkaibigan. Nakita ko siya sa ospital. Hindi siya ang dating Xavier. Isa siyang lalaking wasak at nalunod sa pagsisisi. Hindi ko siya nakitang umiyak mula nang mamatay ang mga magulang niya. Pero umiyak siya para sa'yo. Ang kumpanya niya ay mahalaga sa kanya. Ngunit iniwan niya iyon para sa'yo. Sinabi niya, mas mahalaga ang asawa ko kaysa sa negosyo. Tumigil na tayo, muli kong sabi. Tiningnan niya ako ng mariin. At tumahimik ako. Maganda na may impluwensya si Maya sa'yo, biro ni Liam. Nagkatawanan ang iba. Hindi siya ganoon kasama, sabi ni Liam, hindi siya natulog ng 48 oras hanggang sa ikaw ay magkamalay. Halos hindi siya kumain. 2 sandwich, dagdag ni Daisy. Isipin mo ang pinagdaanan niya, sabi ni Daisy. Talagang nagsisisi siya. Nanatili siya sa ospital araw at gabi, dagdag ni Liam. Tama na. Bigyan natin sila ng oras, sabi ni Lucas. Tumango ang lahat at nagpaalam. Isa pa, dagdag ni Lucas. Bukas, sasama ka sa akin, Maya. Doon ka muna titira sa amin ni Dan. Bilang kapatid mo, ito ang desisyon ko. At lumabas siya kasama ang lahat. Sa susunod na kabanata, haharap si Maya sa mas mabigat na desisyon kung mananatili ba siya kay Xavier o tuluyang lalayo upang protektahan ang sarili. Samantala, susubukan ni Xavier patunayan ang kanyang pagsisisi habang unti-unting nabubunyag ang katotohanan na maaaring magbago sa kanilang relasyon. Kaya abangan natin,